Last episode. Kinabukasan gaya ng sinabi ni Adam ay nag-scuba diving sila. Natuwa si Glyza nang makita ang dalang underwater camera ng binata. They had fun underwater. Panay yung pose niya habang kinukuhanan siya ng video ni Adam. Nang magsawa ang mga isda, coral reefs at iba't ibang sea creatures naman ang kinuhanan nito ng video. Bandang hapon ay naglakad-lakad sila sa pangpang. Nakaakbay si Adam sa kanya at wala siyang balak na magprotesta. Glyza, I want to tell you something. Simula ni Adam. Biglang tinambol ang puso niya. What? Aatubiling tanong niya. Well, I have been thinking, you know. And I thought I can lend your mom some money to start that bake shop she wants to put up. Automatikong napahinto si Glyza sa paglalakad at humarap sa binata. Hindi niya malaman kung paano magre-react sa sinabi nito. Bakit? Iyon ang nanula sa kanyang bibig. Nagkibit balikat ito. Maya-maya ay pinisil nito ang kanyang kamay at saka masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Pero wala kaming pwedeng gawing collateral. Protesta niya. So? Napatitig si Glyza sa mukha ni Adam and she could tell he meant what he said. I don't know what to say. I mean, napaluha na lang siya sa tuwa. Thank you. Aniya sa garalgal na boses. Natatawang pinisil ng binata ang kanyang baba. Saka siya inakbayan uli. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa makarating sa kaliwang parte ng resort, kung saan may naglalakihang bato. Umupo si Adam sa isa at hinila siya. Nagpaunlak naman siya. Pinagmasdan nila ang karagatan na yakap-yakap siya ng binata. Kontentong-kontentong pakiramdam ni Glyza. The feeling was new to her. Kay Adam lang niya naramdaman ang pakiramdam na hindi na kailangan pang magsalita o magkwento o magbiro para lang hindi sila mailang sa isa't isa. Nagkakaintindihan na sila sa ganoon. Naisip niya na hindi na siguro niya kailangang marinig ang 3 magic words na hinihintay mula kay Adam. Ang mga kilos ng binata ang nagpapatunay na kahit paano ay may pagtingin din ito sa kanya. Besides, as the saying went, action speaks louder than words. Bumalik lang sila sa kanyang cottage nang magsimula ng kumalat ang dilim. I don't want to go out tonight, Adam. Dito na lang tayo. Suhestyon ni Glyza. That's my plan. Pagkatapos maghapunan niya nahiga sila sa kama at nagkwentuhan. Hanggang sa hindi nila namalaya na nagkatitigan na silang dalawa. Unti-unting bumaba ang mukha ni Adam. At ilang sandali pa ay magkalapat na ang mga labi nila. Sa una ay nagulat ang dalaga. Pero walang pag-aalinlangan na tinugon niya ang halik ng binata. Bawat galaw ng binata ay sinasabayan niya ng buong puso. Adam, mahinang wika ni Glyza nang haplusin ng binata ang kanyang katawan. Di naman nila ang init ng bawat isa. Bawat ritmo na tila musika na sila lamang ang nakakaalam. Wake up, lovely. Napakamot lang si Glyza. Inaantok pa siya. May kumikiliti sa kanya. Come on, wake up. Napilitan siyang dumilat. Napangiti siya nang makita ang mukha ni Adam. Mukhang nakapaligo na ito. Still tired, Imbis na sumagot ay hinila niya si Adam. Natumba ito sa tabi niya. Niyakap niya ito ng mahigpit at nagsumiksik sa dibdib nito. We're supposed to be at the airport in 2 hours. But if you insist. Pilyong ngumiti si Adam. Napabalikwas naman ang dalaga. Oo nga pala. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo at tumapat sa shower para burahin ang antok sa kanyang diwa. Napaigtad siya nang yumakap si Adam sa kanyang likuran. Ako rin, maliligo. Parang batang wika nito, hindi alintana kung mabasa man ang damit. She ended up not only taking a bath but also being with him. Ano sa tingin mo, Mami? Tanong ni Glyza sa ina. Nasa loob sila nang nahanap nilang pwesto ni Tasha na pagtatayuan ng bake shop. Oh my God, Iha! Bulalas ng ina. This is perfect! The tables will be placed here. Nagsimula itong maglitanya kung paano ipapaayos ang lugar. Kung tutuusin ay maayos na ang lugar. Ang kulang na lang ay ang mga gamit. I simply love it! At wala ka nang magiging problema sa master baker, Mommy? Sumingit si Tasha sa usapan. Kinausap ko ang kaibigan kong pastry chef sa isang hotel. Pumayag siyang itry ng magiging staff mo. God is good to us, Iha. Naluluha pang sabi ng kanyang mami. And Adam too. Nasaan na ba siya, Iha? I wanted to surprise him, Mommy. Kaya dadalhin ko lang siya dito sa grand opening.
Oh good. When do we start operating? Soon, Mommy. Sagot ni Glyza. Nag-resign na siya sa restaurant dahil gusto niyang ibuhos ang panahon sa itatayo nilang bake shop. Gusto niyang buksan ang bake shop in 2 months' time. Tutal na iplano na nila ni Tasha ang lahat ng gagawin. Isiniwalat na ng kaibigan sa kanya ang lahat ng koneksyon nito sa food business. All out ang suporta ni Tasha sa kanilang mag-ina, kaya grateful na grateful siya sa kaibigan. And you know what, Mommy? I think in 2 years' time, mababayaran na natin si Adam. Isn't it that just great? Sabi niya. Grateful din siya kay Adam. Hindi birong halagang ipinautang ng binata sa kanilang mag-ina. Mahal ang mga baking equipment, bukod pa sa bayad sa pwesto. Tama ka, Iha. Sang-ayon ng kanyang mommy. Oh, kumusta ka na? Tanong kaagad ni Tasha nang dalawin ni Glyza sa restaurant ng kaibigan. May itatanong nga sana ako sa'yo, kaya nandito ang beauty ko. Kasi wala pa kaming supplier ng liquor. Maybe you know someone? Sure! Dinampot ni Tasha ang telepono at nagdial. Nahulaan niya base sa takbo ng usapan na ang kausap ni Tasha ay ang supplier din ng liquor sa restaurant na yon. Niyaya siyang kumain ng kaibigan pagkatapos. Sa dining area sila pumwesto. Habang inilalapag ng waiter ang order nila, ay tumanog ang cellphone ni Glyza. Si Adam ang tumatawag. Inaalam kung nasaan siya. Susunduin daw siya nito. At sinabi naman niya, "Ang sweet naman ng papa mo. Talagang inaalam kung saan ka nagpupunta." Ani Tasha nang matapos ang tawag. Ganyan niya ako kamahal. Proud na sabi niya. Biglang sumeryoso ang kaibigan. May tanong ako sa'yo, Glyza. Huwag ka magagalit, ha? Bakit naman ako magagalit? Para nag-aalangan itong magpatuloy. Nasabi na ba sa'yo ni Adam kung ano talagang nangyari sa mga magulang niya? Pati na rin sa stepdad at stepsister niya? Natigilan siya. Naibaba niya ang tinidor na may laman na pagkain na sana ay isusubo. Hindi pa. As a matter of fact, I don't really think about it much. Nagkibit balikat siya. I assume that when he's ready, he would tell me. But what if you found out na imposible. Putol niya. Kumain na lang tayo. Hindi na nga nag-usisa pa si Tasha. Iba na ang pinag-usapan nila habang kumakain. Pagkatapos kumain ay saglit lang na nagpahinga si Glyza, saka nagpaalam na sa kaibigan. Nasa labas ng restaurant si Glyza at nag-aabang ng taxi pa uwi nang makita niya si Nathan. Huli na para magtago. Nakita na siya ni Nathan at naglalakad na ito palapit sa kanya. "Found you at last," sarkastikong sabi ng lalaki. "What's your problem?" Agad na nag-init ang ulo niya sa sinabi ni Nathan. Wala itong karapatang umakto ng ganoon. "A friend told me he saw you at the CAC." Nanunuya ang boses nito. "So? You were with Mr. Mondragon?" "What do you care?" Tinaasan niya ito ng kilay. "Tell me, Glyza, where did you meet Mr. Mondragon? Sa party ba sa bahay?" Tumango siya. "Now what? Do I owe you a lot because of that?" Sarkastikong sabi niya. Tumawa si Nathan ng nakakaloko. "Bilib din naman ako sa'yo. From me to my brother to Mr. Mondragon. Why? You figure out that is much better than me? Or my brother dahil mas mayaman siya?" "Ang kapal naman ng mukha mo, alam mo ba yon?" Gigil na sabi ng dalaga. "Ayokong gumawa ng eksena dito kaya maiwan na kita." Nilampasan niya ang lalaki pero nakakailang hakbang pa lang si Glyza nang hinagip na ni Nathan ang braso niya. "Not too fast, Glyza." Dumagundong ang boses nito. "What?" Singhal niya. "Masyado kang pahabol sa akin noon. Ang dami mong arte. Tapos doon ka pala bibigay sa lalaking yon?" The next thing she knew, yakap na siya ni Nathan at magkalapat ng kanilang mga labi. Sa sobrang pagkahindi kay hindi agad nakagalaw si Glyza. Nang matauhan ay nagpumuglas siya pero masyadong mahigpit ang pagkakayakap ni Nathan sa kanya. Hindi siya makagalaw. "Glyza!" Noon tumigil si Nathan sa paghalik sa kanya. Agad siya nitong binitawan. Pero hindi siya nakakilos. Naparalisa siya nang marinig ang boses. Kay Adam yon. Hindi siya maaaring magkamali. Nang makabawi ay pinukol ng matalim na titig ni Glyza si Nathan. Saka siya humugot ng malalim na hininga at nilingon si Adam. Madilim na madilim ang anyo ni Adam habang nakatayo roon. Hindi ito kumilos para yakapin siya gaya ng madalas nitong gawin mula nang may mangyari sa kanila. Bigla siyang natakot sa kalamigang nakikita sa mga mata ng binata. Adam,
It's not what you think. Biglang humalakak si Nathan. Mr. Mondragon, fancy seeing you here. It's a good thing that I saw you here because I really wanted to talk to you and congratulate you. You are the highest bidder. Pagkasabi niyo ay iniwan na sila ni Nathan. Adam, please. Napaiyak na si Glyza. Huwag mong sabihing pinaniniwalaan mo siya. Walang sabi-sabing tinalikuran siya ni Adam. Mabilis itong nakasakay sa kotseng nakaparada sa di kalayuan. Wala siyang nagawa kundi sundan ang tingin ng papalayong binata. Pinakiusapan ni Glyza si Mang Henry na papasukin siya sa mansyon para makapagpaliwanag kay Adam. Noong una ay ayaw siyang papasukin ng matanda dahil kabilin-bilinan daw ng binata na huwag siyang papasukin. Pero naawa rin si Mang Henry sa kanya nang umiyak siya sa harap nito. Pinapasok siya ng matanda at binili ng maghintay sa sala. Hindi naman nagtagal ay bumaba rin si Adam. Agad siyang tumayo. Adam, please, just live. And take your time in paying the money without any interest at all. I guess I got its worth anyway. Ang nangyari sa atin, ang pagsama mo sa akin sapat ng kabayaran yon. Napaawang ang bibig ni Glyza sa sinabi ng binata. Please close the door when you leave. Tinalikuran na siya ni Adam. Patakbong umalis siya ng mansyon. Excited na umuwi si Adam sa bahay nila ng araw na yon. Anniversary nila ni Heidi, ang anak ng kanyang stepfather. Nasa 2 buwan na ang kanilang relasyon. Nag-asawang muli ang kanyang mama 2 taon pagkatapos mawala sa atake sa puso ang kanyang papa. Hindi siya tumutol. Tutal mukha namang responsable, mabait at mapagkakatiwalaan si Uncle Rico. Ang naging stepfather niya. Nakilala ito ng kanyang mama sa isang reach-out project ng foundation na kinabibilangan ng ina. Bukod pa roon, may anak na dalaga si Uncle Rico, si Heidi. Unang kita pa lang ni Adam sa dalaga, he knew he had found the woman he wanted to marry. She was the epitome of anything he was looking for in a woman. She was sweet, loving, thoughtful, beautiful, passionate. Lahat-lahat ng magagandang katangian ay taglay ni Heidi. Buo ng loob niya na si Heidi ang babaeng pakakasalan balang araw. Niligawan niya ang dalaga at hindi naman siya binigo nito. At ngayon nga ay 2 buwan na nila. Bit-bit ang isang bouquet ng bulaklak para kay Heidi ay pumasok si Adam sa bahay. Sadyang inagahan niya ang pag-uwi para sorpresahin ang girlfriend. Bahagya siyang nagtaka nang mapansing wala si Mang Henry sa pwesto nito. Palaging nasa sala ang matanda at nakaantabay sa anumang utos nila. Bigla siyang kinabahan. Dali-dali siyang pumanhik sa itaas. Nasa kalagitnaan siya ng hagdan nang makitang pababa si Uncle Rico na namumutla. Uncle Rico, anong nangyari dito? Usisa niya. Adam, bulalas nito. Halatang noon lang siya napansin. Nasaan ho si Mang Henry? Nagtatakang tanong niya. Pinag-day off ni Heidi. Parang kinakabahang sabi ni Uncle Rico. Anong nangyayari dito? Nagpatuloy siya sa pagpanhik. Heidi! Mama! Nang walang sumagot, dinalawang baitang ni Adam ang pagpanhik sa hagdan. Nang makarating sa itaas, agad siyang nagpunta sa silid ng kanyang mama. Pero bago pa siya makarating doon ay nakasalubong niya sa hallway si Heidi. Heidi, what's happening here? Nasaan si Natigilan si Adam nang makitang may bahid ng dugo ang mga kamay ng girlfriend. Napatitig siya sa mukha ni Heidi. What happened to you? Nasaan si Mama? Hindi umimik si Heidi, kaya dali-dali siyang pumunta sa silid ng kanyang mama. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanyang paningin ng ina. Halos lumapasay sa sahig. Nagpupumilit itong buksan ng isang drawer. Nasa tabi ng kanyang ina ay isang matulis na bagay. Mama, agad niyang dinaluhan ng ina. Imbes na sumagot ay nagpatuloy sa pagbukas sa drawer ang kanyang mommy. I see you found your mother. Agad na napalingon sa pinto si Adam. Nakangising nakatingin sa kanya si Heidi. She's so cute, isn't she? Dagdag pa ng girlfriend. Hindi siya nakakilos. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lalo pa't katabi ni Heidi si Uncle Rico na may hawak na armas na nakatutok sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Nagtagis ang kanyang mga baga. Simple. Mawawala kayong mag-ina. Leaving us with all your money. Right, sweetheart? Baling ni Heidi kay Uncle Rico. Napaaga ka kasi ng uwi. Sayang ayaw sana namin gumamit ng armas dahil maingay masyado. Takaw pansin. But you forced us to. But it's okay. Madali namang i-explain na nagkasagutan kayong mag-ina dahilan ng pag-aaway nyo. Isa kang hibang, Adam.
Mayaman ka nga pero wala ka namang alam. Hindi ka man lang nagduda sa intensyon namin sa inyo? Nakuha ka ng ganda ko? Humalakhak pa si Heidi. Parang nababaliw. Ibang-iba ang kilos ng girlfriend sa nakilala niyang Heidi. Hindi ka man lang nagpa-imbestiga kung sino kami. Kung sa bagay, I doubt kung may matatrace ka sa amin. See? Father here, who's a real genius. He is not my real father. Let's show him love. And right then and there, naghalikan sina Heidi at Uncle Rico. Noon pumailan lang sa silid ang sunod-sunod na putok ng armas. Halos magkasabay na bumagsak sa sahig sina Heidi at Uncle Rico. Nang balingan ni Adam ang kanyang mama, natagpuan niyang hawak nito ang armas. Your father always used to tell me how this could help in situations like this. Hindi ko inakalang magagamit ko nga ito. Binitiwan ng kanyang inang hawak na armas. Mabilis niya itong nilapitan. Mama, wag na kayong magsalita. Please, just lie back and I will call an ambulance. Pinigil nito ang kanyang braso. No. Stay with me. No. Binuhat ni Adam ang ina at mabilis na tinungo ang pinto. I love you, iho. Halfway through the staircase, his mother died. Naikuyom ni Adam ang mga kamay sa pagdaloy ng mga alaala. He blamed himself for everything that happened. Kung hindi sana siya kaagad nagtiwala. Kung nakita lang sana niya ang totoong Heidi. Kung hindi na lang sana siya umalis papunta sa opisina ng araw na yon. It pained him so to think that his mother died such a horrible death. And worse, ito ang dahilan ng pagkawala din ng dalawa. Walang gabing hindi binago ni Adam ang mga pangyayari sa kanyang isip. Only to end up heartbroken kapag naiisip na tapos na ang lahat. Nangyari na. Kung maibabalik lang niya ang panahon, siya ang gagawa ng ginawa ng kanyang ina dahil masamang tao sina Rico at Heidi. He confined himself inside the house. Kung bakit ay hindi rin niya alam. Siguro ay bahagi yun ng parusa niya sa sarili. O baka proteksyon niya yun. Heidi didn't deserve his love and he should have known better this time. Dapat ay nakita niya kaagad kung ano si Glyza. Pera lamang ang habol sa kanya. At handang gumawa ng kahit na ano. All for the love of money. Ngayon ay alam na ni Adam kung bakit sa kabila ng nakakatakot na reputasyon niya ay nagpursige si Glyza na lapitan siya. Nadalawin siya sa mismong bahay. Muli ay nagpakahibang siya. Huli na ang lahat para ibalik pa ni Glyza ang perang ibinigay ni Adam sa kanya. Magbubukas na ang bake shop. Besides, it would break her mother's heart kung ibebenta nilang muli ang mga nabiling gamit para sa bake shop. Isa pa, hindi naman ganoon kabilis na i-dispose ang mga yon. Pero ipinapangako ni Glyza sa sariling babayaran yon kahit na anong mangyari. Galit siya kay Adam sa sinabi nito. Magkanda kuba man siya sa pagtatrabaho ay ayos lang. Basta maibalik lang ang pera ng binata. Wala siyang pinagsabihan ng sama ng loob. Ayaw na niyang malaman pa yun ng ibang tao, kahit ni Tasha. Ang alam lang ni Tasha ay wala na silang relasyon ni Adam. Hindi niya sinabi ang dahilan. Sa opening ng bake shop nila ay dumalo si Carlo. Glyza, I came here to say sorry. Alam ko kung anong ginawa ni Nathan sa'yo. Sinabi niya sa akin bago siya umalis. Parang nahihiyang sabi ni Carlo. He left? Yes, he left for the States. Magtatagal na siguro siya roon. He's been giving my parents some problems so they decided to send him there. I really am sorry. I can't say it's okay because it's not, Carlo. Ania, I know. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. I want to make it up to you. Mapakla siyang tumawa. Can you lend me some money? Money? Tumawa si Carlo. What for? I mean, kabubukas pa lang nitong bake shop and I'm pretty sure magiging successful to. No, seriously Carlo. Iko-collateral ko tong bake shop. Pwede mo ba akong tulungan? If you're serious, I can help you. Sige. Pagpayag nito, kahit nakakunot ang noo. Dahil maganda ang lokasyon at dahil na rin sa koneksyon ni Carlo nakapag-loan sa bangko si Glyza. Iyon ay sa kabila ng katotohanan hindi pa naman napapatunayan nakikita ang bake shop. Sapat na ang garantiya ni Carlo para mapapayag ang mga taga-bangko. Siyempre pa ay nagtaka ang kanyang mama. Pero ipinaliwanag niyang nahihiya siya kay Adam dahil nga wala silang relasyon ng binata. Pero akala ko ba'y maayos naman kayong nagkahiwalay? Yes, ma'am. Pero ayoko naman kasing isipin niya na ginamit ko lang siya.
Gumuhit ang pagtataka sa anyo ng kanyang ina. At bakit naman niya maiisip yun? Basta ma'am, trust me, okay? Ilang saglit na pinagmasdan siya ng kanyang mommy bago tumango. Personal na nagpunta si Glyza sa bahay ni Adam para iabot ang tseke. Ayaw sana siyang papasukin ni Mang Henry pero nang ipakita niya sa matanda ang tseke ay pinatuloy rin siya. Napakalamig ng titig na isinalubong ni Adam sa kanya nang datnan niya ang binata sa sala. Tulad noong una at huling pagkakataon niya itong makita. Pinigil ni Glyza ang sariling suguri ng yakap at paulan na ng halik ang buong mukha ni Adam. Dahan-dahan siyang lumapit dito at inilapag ang tseke sa center table. Ito na ang bayad ko sa'yo. Kasama na riyan ang interes sa loob ng 6 na buwan. Salamat. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at tuloy-tuloy na naglakad hanggang sa makalabas ng gate. Pagdating doon saka siya humagulgol ng iyak. Alam niya na iyon ang huli nilang pagkikita. Higit pa sa inaasahan ni Glyza ang naging pagtangkilik ng mga tao sa kanilang bake shop. Kaya naman hindi siya kabahatong baka pumalya ang kanilang pagbabayad sa bangko. Sa umaga ay katukatulong siya ng ina at sa gabi, laman ng kanyang isip si Adam. Galit pa rin siya sa binata. Naisip niyang hindi talaga siguro siya nito minahal. Kung mahal siya ni Adam, hindi siya nito pagsasalitaan ng masakit. Hindi rin maglilihim ng tungkol sa pamilya nito. Kung sa bagay, ni minsan ay hindi naman sinabi ni Adam na mahal siya nito. Siya lang ang umasa ng ganoon nga ang nararamdaman ng binata para sa kanya. 1 coffee and tiramisu, please. Natigil sa paglalakbay ang isip ni Glyza nang marinig ang order. Nakangiting nag-angat siya ng paningin. Si Carlo pala ang customer. Nakagawian na nitong doon magmerienda sa kanila. Itinuring na niyang kaibigan si Carlo mula nang tulungan siya ng lalaki sa problema. Madali naman kasing nakagaanan ng loob si Carlo. Ibang-ibang ugali nito kay Nathan. Pero alam ni Glyza na kailanman ay hindi nahihigit pa sa pagiging magkaibigan ng relasyon nila. Pero ipinaramdam niya kay Carlo na hanggang doon na lang talaga sila. Hindi naman manhid si Carlo. Nang makahalata, tinigilan na rin nito ang pagpapalipad hangin sa kanya. Sa katunayan na nagdaang araw lang ay naikwento ni Carlo ang tungkol sa nililigawang babae. At masaya siya para sa kaibigan. Coming right up, sir? Masiglang sagot ni Glyza. Siya pa ang personal na nagdala ng order nito sa mesa nito. Nang akmang aalis na siya ay pinigilan siya ni Carlo sa braso. Huwag ka munang umalis, samahan mo naman ako dito. Sure! Naupo si Glyza sa silya sa tapat ni Carlo. Mukhang maganda ang business natin ha. Komento ng lalaki na nagsimula sa pagkain. Yap, ikaw, kamusta ang negosyo mo? Good. Di maganda. Napangiti siya nang maalala ang nililigawan nito. Kamusta naman yung kinikwento mo sa akin kahapon? Good. Ngumiti ng makahulugan ng lalaki. Wow, that smile means something. Sinagot ka na ba niya? Well, she's a teacher. Is she nice? Yup, dadalhin ko siya dito bukas. Akto magsasalita uli si Glyza nang makita ang isang bulto sa labas ng glass window. Adam, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magsalubong ang kanilang paningin. Pero saglit lang yon. Agad nitong inilipat ang paningin sa nakatalikod na si Carlo. After that, he just walked away. Naramdaman niya ang pagtapik ni Carlo sa kamay niyang nakapatong sa mesa. Ha? What happened to you? Lumingon si Carlo pero wala na roon si Adam. Nothing. So, paano? Mauna na muna ako. Tumanguna lang si Glyza, saka malungkot na bumalik sa pwesto niya sa kaha. Nahihiwagaan siya sa biglaang pagsulpot ni Adam. Glyza, ikaw na munang bahala dito ha? Miyerkules ngayon, pupunta ako sa Baklaran. Isasama ko si Minda, anang mami niya, na ang tinutukoy ay ang isa sa mga tauhan sa bake shop. Nakagawian na nitong magsimba sa Baklaran Church tuwing Miyerkules. Naging panata na iyon ng ina mula nang magkaroon sila ng bake shop. Sige ma'am, mag-taxi na lang kayo. Pagpayag niya. Okay iha. Hinalikan siya nito sa pisngi at umalis na rin. Hanggang alas 10 ay bukas ang bake shop. At ng araw na yon alas 9:30 pa lang ay wala ng tao kaya nagpa siya na si Glyza na magkwenta. Iniwan niya ang counter at pumesto sa isang mesa sa dining area. At doon inilabas ang inventory book. Can I have a cup of coffee please? Nanigas siya. Iisang tao lang ang alam niyang nagmamay-ari ng baritonong boses na yon. Dahan-dahan siyang nag-angat ng muka. Napaawang ang bibig niya nang makita si Adam na nakatayo sa kanyang harap. Pumayat ang lalaki. Hindi rin nakapag-ahit. A cup of coffee, sir?
Nagkandabulol na kumpirma ni Glyza sa order ni Adam. Customer pa rin ang lalaki. Iyon ang itinatak niya sa isip na biglang natuliro nang makita ito. And you, dagdag nito. Maang siyang napatingin kay Adam. Napapitlag pa siya nang dumikit ang kamay nito sa kanyang pisngi. Pinahid ng binata ang mga luhang hindi niya namalaya na tumulo mula sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Paggagalit-galitan na wika ni Glyza. Hindi niya magawang magalit kay Adam ng totohanan. Aminado siya mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat. Can I ask you something, Glyza? Masuyong tanong ni Adam. Naguguluhan man ay tumango siya. Did you really love me? Because I felt that you did. But did you really? Bakit? Halos pabulong na tanong niya. Because I love you. Sa sinabi ni Adam lalong bumalong ang mga luha ng dalaga. Gustong-gusto niyang paniwalaan si Adam. Pero sariwa pa sa isip niya ang mga sinabi nito sa kanya. You don't love me, Anya, but I do. Hinawakan ni Adam ang kanyang kamay at itinapat sa puso nito. I do. No, you don't. Ikaw na mismo nagsabi that I was just an adventure. A bad part because I thought you were after my money. Nangyari na yun noon. Nagmahal ako at nagtiwala sa isang babae. Yung pala, pera ko lang ang habol niya. At dahil sa perang yun nawala ang mama ko. Naguguluhang tumingin siya rito. Anong ibig mong sabihin? It was all in the papers years ago. Glyza, I thought you knew. Sinimulang isinalaysay ni Adam ang nangyari sa pamilya nito. Ngayon alam mo na kung bakit ako nagkukulong sa bahay. Sabi nito, pagkatapos magkwento. Kung bakit ayokong maglalabas. Kung bakit hindi ako nagtiwala kaagad. Nakita ko sana ang totoong kulay ni na Heidi at Uncle Rico. Buhay pa sana si Mama. His voice broke on the last word. Nawala ang lahat ng sama ng loob ni Glyza kay Adam. Ikinulong niya ang mukha nito sa mga kamay niya at hinalikan ng mga labi. Hindi na niya kailangan ng maraming paliwanag. Tama ng mga isinalaysay ni Adam. She believed him. Shh, you don't have to explain. I love you too, Adam. What about Carlo? What about him? He's a friend. And that thing you saw with Nathan, it's not what it looked like. Siya ang kusang humalik sa akin nun at hindi ko kagustuhan yon. I'm sorry, sweetheart, for all the pain I've caused you. Wala palang basihan ng pagsiselos ko. Si Adam naman ang humalik sa kanya. Maya-maya ay niyakap siya nito ng mahigpit. Natakot na kasi ako magtiwala sa babae. But I promise you, sweetheart, from now on, I always believe and trust you. I am telling you, Adam, it's all behind us now. We'll start something new and something more beautiful. He tenderly smiled at her. Sabay pa silang napalingon ng may sumigo. Nakatingin sa kanila ang kanyang mga tauhan sa bake shop. Naisubsob ni Glyza ang mukha sa balikat ni Adam sa sobrang pagkapahiya. Ikaw kasi, sumbat niya. Nakapanood pa tuloy sila ng drama. Tumawa naman si Adam. Nagpalakpakan naman ang mga tauhan niya. Umalis na tayo bago pa sila makapanood ng kung ano dito. Pilyong bulong ng binata. Natatawang humiwalay siya rito. Maghintay ka. Matagal pa ang closing time. Nakangiwing nagkamot sa ulo si Adam. Tapos na ang kasal ni Glyza at Adam. Buhat-buhat na siya ng asawa paakyat sa kanilang silid. Ang dati nitong silid. We will fill this house with lots of kids. Sabi nito. Dapat lang. Pinag-day off ko si Mang Henry. Bakit? Isa-isahin natin ang bawat parte ng bahay. Mamarkahan natin ang bawat sulok. Pilyong sabi ng asawa na kinangiti naman niya. Malaki tong bahay, Adam. Paalala ni Glyza. Nagre-reklamo ka ba, misis ko? Umiling siya. Pero may isasuggest sana ako. Ano yon? Nakakaloko siyang ngumiti. Saka inilapit ang bibig sa tenga ni Adam. Isama natin yung labas ng bahay. Gusto ko rin sa garden, saka sa poolside. Pwede? Ngumiti ng maluwang ang kanyang asawa. Pwedeng pwede. Nang makapasok sila sa silid, maingat siyang inilapag ni Adam sa kama. At malaya nilang pinadama sa isa't isang wagas nilang pag-ibig. Napakasaya ni Glyza dahil hindi niya inaasahan na higit pa sa hinahanap niya sa isang lalaki ang darating sa buhay niya. Napakaswerte niya sa asawa dahil sobra siya nitong mahal at pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mapaligaya lamang si Adam.
At bubuo sila ng pamilya na magbibigay kulay sa kanilang pagsasama. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.